nagkataon lang. Ito po, sabi po, retired officials and personnel of the Armed Forces of the Philippines found spreading false information against the military or inciting soldiers to rebel against the Marcos administration are at risk of losing their monthly pension. Yan po ang nagsabi po nito ay si Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Sinabi niya po ito noong October 19. So kailan niyang October 19? Dyaryo po to, kahapon lang. O, kita nyo. Kahapon lang po. Lumabas po sa dyaryong Philippine Star Global. Ayan. Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson, said withholding pension is among the possible sanctions the military may impose on retired officers who have been making seditious or false information against government. Another possibility is subjecting them to court-martial proceedings if the retirees are already civilians. Okay. Yan po ang sinasabi po nito ni Colonel Francel Margaret Padilla. Ngayon naman po, sa balita naman po galing sa GMA Integrated News, AFP condemns fake news alleging Marcos threatened to remove AFP pension. O, kita nyo? AFP din po kanina, yung binabasa po natin na tinitreaten. Ay, ang linaw nito. Balita ng Philippine Star, retired officials and personnel of the Armed Forces of the Philippines found spreading false information against military or inciting soldiers are at risk of losing their monthly pension. Ang linaw po niyan eh. Yan po ay balita. Yung mga retired official daw ay of the Armed Forces na nakitang spreading false information against military or inciting soldiers to rebel against the Marcos admin are at risk of losing their monthly pension. So ano po ang mali dyan? Sinabi po ba yan? Sino po nagsabi niyan? Colonel Francel Margaret, spokesperson, AFP spokes, said withholding pension is among the possible sanctions the military may impose. Ngayon naman, sasabihin nyo naman, AFP said it is strongly condemns the circulating false and misleading content. Paano po naging fake news? Sa inyo po nang galing. Ang nagbalita po, Philippine Star. Ngayon, sasabihin nyo naman, ay fake news. Ito po ang sabi nila. This claim is baseless, malicious, and intended to mislead. It said in statement over the weekend referring to a social media post by Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. The AFP categorically states that there is no such directive, statement, or policy from the President or any government agency, it added. Yan. The AFP said it fully supports men and women in uniform, and this includes protecting and making sustainable their pension and benefits. Pareho pong AFP. AFP rin po ang nagsabi. Please note that the pension of a retired military personnel is protected under existing laws. Correct. It is considered unearned benefits resulting from at least 20 years of faithful, honorable, and dedicated service to the nation. Correct. No official can arbitrarily remove or withhold such pension. Correct. Tama po yun. Yan po ang totoo. Ito po galing sa AFP. Sino po nagsabi na tatanggalin? Kayo rin po Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Sino po ba yan? Spokesperson versus AFP. Paano nyo sasabihin yung fake news? Galing po yan kay Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Maliban na lamang
Kung pinabubulaanan na ninyo yung sinabi ng inyong spokesperson. O yan po ang problema, 'pag maraming pumalag bigla niyong babaguhin. Labo-labo po talaga, eh. Pareho, 'no? Pareho po. Eto po kasi, again, 'no, gumagawa po sila ng paraan, lahat po ginagawa nila ng paraan para lamang po pagtakpan. Baka mamaya magkuwentuhan na lang tayo rito, AFP. Dapat ba, nararapat ba na tanggalan ng pensyon yung mga, tumututol sa gobyerno? Siyempre malaking usapin 'yan. Pero yung pinakamalaking usapin nakakalimutan na natin lahat, na yung mga magnanakaw sa gobyerno wala pa rin pong nakukulong. Yan po yung, ah, hindi po. Magkasunod na araw, eh. Balita ng, Philippine Star tsaka balita po ng, GMA News, isang araw lang ang pagitan. Ibig sabihin fake news na. Sino po fake news? Si Kiko Barsaga na naman, anak ng tinapay. Lagi na lang si Kiko Barsaga ang fake news. Samantalang eto po, galing po sa inyo 'yan, 'no. Sa inyo galing 'to, AFP eyes revoking pensions over seditious statement. Sinulat po ni Emmanuel Tupas. Eto naman ngayon, ang nagsulat nito ay GMA Integrated News. Labo-labo na talaga yung gobyerno natin. Walang isang direksyon. 'Pag nagsalita pa si Auntie Claire, may iba na namang sasabihin 'yan. Halo-halo na po. Wala na pong katuturan. Kung ano-ano na lang. So dalawa po ang statement ng AFP. Una po, yung mga seditious content ay kinakailangan po na maparusahan. Sa pamamagitan po na baka i-withhold ang kanilang, retirement benefits, yung kanilang lalong-lalo na yung pension. Tapos ngayon naman po kinukondena po ang fake news na iho-hold yung, fake news, alleging Marcos threatened to remove AFP pension. Wala na po tayong, baka ang tinututulan lang nila si Marcos, hindi nagsalita. Pero yung AFP spokesperson nagsalita. Magulo talaga 'tong mga 'to. Kanino po ba galing sa tingin niyo yung mga sinasabi ng AFP spokesperson? So may dalawa pong, balita galing sa AFP. Sinasabi ng isa, ayon sa kanyang, spokes, ay maaaring, ma-withhold yung mga pension ng mga retired officers na, yung seditious and false information. Sabi naman ngayon ay, AFP condemns fake news alleging Marcos threatened to remove AFP pension. Bahala kayo sa buhay. Bahala na yung tao kung sino paniniwalaan sa'yo. Parehong ahensya, parehong AFP. Putya, hindi na maintindihan kung ano yung sasabihin, sino yung masusunod. Ganyan po kagulo ang ating pamahalaan. Nagtataka pa kayo kung ano ang kahinat na ng ating gobyerno.